Kabi-kabilang scam hubs ang sinalakay ng mga otoridad sa Metro Manila at sa Bataan. Dito na bisto na may gumagamit pa ng gambling application na ipinagbabawal sa maraming bansa. Magbabalita si Camille Samonte. Sports betting. Yeah. Mga computer na ginagamit sa iba't ibang sugal gaya ng sports betting, horse racing, live casino at slot machines ang tumambad sa mga otoridad ng pasukin ang BPO o call center company na Central One Bataan sa Baga. Sinalakay nila ang 7 palapag na gusali na nasa higit 2 ektaryang lupain dahil sa reklamong labor trafficking umano mula sa ilang empleyado. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, ino-operate mismo ng kumpanya ang Winbox gambling app na ipinagbabawal sa maraming bansa. Nagagamit din ito para sa cryptocurrency scamming. So lahat ng sugal, nandito, pero hindi pasok ito sa PAGCOR, hindi rin inalaw ng Pilipinas na palaro sila dito. Samot-saring cellphone at SIM card din ang ginagamit nila para sa kanilang VIP o big-time players na pumapasok sa online gambling para mang-scam. Nabisto rin ang withdrawal at deposit sa betting games mula sa iba't ibang bansa kaya iimbestigahan kung may paglabag sa money laundering ang kumpanya. Isang dating empleyado naman ang umaming siya ang naka-assign sa pagproseso ng mga deposit at withdrawal ng nakukuha nilang taya galing Malaysia, Bangladesh at iba pang bansa sa Asia. Gumagamit daw sila ng VPN o Virtual Private Network para hindi ma-detect ang kanilang lokasyon. Yung pera na ginagamit is MYR, Malaysian Ringgit. Then, pag nag-search ka sa site nila, nakikita kasi namin yung website mismo nung play is Winbox Malaysia. Number 1 sa Malaysia. And kung number 1 siya sa Malaysia, bakit masasabi na dapat nandun siya, hindi siya nasa Pilipinas? Nasa 900 Pilipino ang empleyado ng Central One, habang nasa 42 naman ang foreign workers. Pinauwi na ng PAOK ang mga Pinoy at pag-aaralan kung sino sa kanila ang masasampahan ng reklamong fraud. Habang ang mga banyaga naman ay dinala sa PAOK facility sa Pasay City dahil sa paglabag sa immigration laws. Iimbestigahan din ang iba pang ahensya at provincial government kung may pananagutan dito dahil nakarehistro ang kumpanya sa Authority of Freeport Area of Bataan o AFAB. Sinalakay naman ng NBI Cybercrime Division ang kondo na ito sa Parañaque dahil sa tip na pugad ito ng scamming. Huli pa sa akto ang mga Chinese na ka-live sa computer at nakikipagtransaksyon sa mga biktima. Galing daw ang mga ito sa mga naglalakihang pogo sa bansa. Paunti-unti nag-o-occupy sila ng condo units or residential units in subdivisions para maituloy pa rin nila yung kanilang illegal activities. Nabisto ang ginagawa nilang cryptocurrency scam, love scam at online gambling. 17 Chinese ang naaresto. May ikinasaring entrapment operation sa parking area ng NBI office. Naaresto dito ang isa pang suspect na tinangkang manuhol sa NBI. Itong isang boss nag-offer po, they offered 5.1 million po. Pero dahil isa lang ang sasakyan nila, ang napag-usapan by batch po. So, for 5 persons po, that would be 1.5 million po. Sa Maynila, bistado ng PNP Anti-Cybercrime Group ang pugat ng online scam sa commercial building na ito sa kahabaan ng Adriatico Street. Naaktuhan pa mga empleyado nito na abalang-abala sa kanilang illegal na aktibidad. Ang kanilang modus, love scam, at mga foreigner ang kanilang binibiktima. Kinukuha po yung sympathy ng victim po nila, pinapa-inlove po nila hanggang sa nakukuha na po nila yung loob nung kausap nila, and then ini-encourage po nila ito na mag-invest sa cryptocurrency. Isa sa ilalim sa record-checking ng Bureau of Immigration ang nasa 70 mga dayuhan na nagtatrabaho sa scam hub. Pinakamarami sa kanila ang Indonesian. Mayroon ding mga Chinese at Malaysian. Nasa 45 Pilipinong empleyado naman ang agad ding pinakawalan matapos ang documentation. Para sa 1PH, Camille Samonte, News 5.